May mga bagay tayong nagagawa, hindi man sinadya ay nakakasakit ng ibang tao. Pero paano kung ang nagawa natin ay nakasira ng buhay ng taong importante sa atin? Ang pagdadalamhati raw ay mas mabigat kaysa sa guilt na nararamdaman natin. Ngunit hindi hamak na mas maraming bagay itong pwedeng kunin mula sa atin. Tulad na lang ng oras, nakapiling sana natin ang mga taong mahal natin. May Amor Tales presents The Doctor's Guild. Written by Bonilicious. Naganda si Faye kasama ang kaibigan niyang si Isa para sa reunion nila ng mga blockmates nila nung college. Oh my God! Excited na rin akong makita ang mga pagmumukha ng mga taong yun. Natatawang sabi ni Isa. Ako rin, namiss ko rin sila. Hindi ko maitatanggi na naging maayos at masaya ang college life natin dahil sa kanila. Napangiti si Faye nang maalala ang mga panahon na college pa lamang siya. Kahit na gaano pa kahirap ay nalalampasan niya pa rin dahil sa mga naging kaibigan niya nung college. Si Isa na nga lang ang may contact pa rin siya. Ang iba ay wala na. Nang gabi na ay sabay silang nagtungo ni Isa sa meeting place. Marami na ang mga naroon. Mukhang late kami ah. Pag-agaw ni Faye sa atensyon ng mga ito. Faye! Gosh girl, ang ganda mo pa rin. Parang hindi 35 years old ah. Pang-aasar ni Kath na dati niyang kaklase sa kanya. Napairap siya sa kawalan dahil sa sinabi nitong edad niya. Nahiya naman ako sa'yo na 42 ka. Ganti niya rito. Excuse me, 37 lang ako no? Agad naman na depensa ni Kath. Ay nako, ilang taon na nakalipas ang daldal mo pa rin, Faye. Reklamo naman ng iba. Guys, ako lang to. Seryoso niyang sabi sabay tawa. Bakit ang tahimik mo riyan, Isa? Siniko niya ang kaibigan na nakaupo sa gilid. Nang inilibot niya ang tingin sa mga kasamahan nila, ay nakita niya si Gerald, ang ex nito. Kaya pala, nandito pala yung ex mo. Nakakairit ang pagmumukha ng cheater na yan. Inis na sabi ni Isa. Come on, don't ruin the night. Hayaan mo na. Bulong niya rito. Kumpleto na ba tayo? Cheers! Sigaw niya. Good evening. I'm sorry I'm late. Napatigil si Faye nang marinig ang boses na yon. Napakurap siya nang makita ang taong hindi niya aakalain na makikita niya ng araw na yon. Carson, dude! I'm fresh ah! Agad naman itong sinalubong ng dating mga kateam sa basketball. Ang hot, papi! Naalala ko, crush ka ng lahat ng girls sa department natin. Pabirong pabebe naman ng mga babaeng kasama nila. Oh, mag-ex kayo di ba? Agad na sabi ni Kat. Tinuro pa siya at si Carson. Hindi ah, hindi naging kami. Sagot niya saka uminom ng beer. Naalala ko na. Di ba ginost ka ni Carson? Pagbabalik ng mga ito sa nakaraan. Natahimik na lang si Faye at hindi na nagsalita pa. Baka magtunog defensive pa siya sa harapan ng mga kasama. Kahit na totoo naman talagang nag-ghost siya ng lalaki. Tama na guys, nandito tayo para magkamustahan. Ano ba kayo? Cheers! Pagpapatigil naman sa kanila ni Howard na dati rin nilang kaklase. Nilibang na lamang ni Faye ang sarili kahit naramdam niya ang tensyon dahil naroon lang si Carson. Kumusta naman ang work niyo? Tanong sa kanila ng isa pang dating kaklase. Ililipat kami ni Isa sa ibang ospital. Hindi pa namin alam kung saan eh. Sagot naman ni Faye. Nakaka-proud lang. Dati umiiyak, nagreklamo, ilang araw na puyat, walang maayos na kain. Tapos ngayon, natupad na natin ang pangarap natin. Mga doktor at nurse na tayo. Worth it pa rin ang lahat sa dulo. Buti talaga hindi tayo sumuko. Kaya cheers sa atin. Pag-speech ni Howard. Ang OA Howard ah. Sigaw ni Kath dahilan kaya nagtawanan ng lahat. Nang matapos ang reunion, ay agad na umuwi sila ni Isa. Grabe, nakita kong ex ko. Tapos ikaw, nakita mo ang lalaking ng ghost sa'yo. Ang daming nangyari ngayong araw. Pagod na sabi ni Isa. Pero na-miss ko ang dating bonding. Pabagsak na umupo si Faye sa sofa. Ang alin ang na-miss mo? Yung dating bonding nyo ng best friend mo? Pang-asar sa kanya ni Isa. Sayang din, Isa. Magkaibigan kami ni Carson simula nung bata pa lang kami. Ang naaalala ko, naging magkaibigan kami nang iniligtas niya ako sa mga bully. Simula nun, ayaw ko nang umalis sa tabi niya eh. Nagkaaminan kami nung college. Nanligaw, pero nang ghost. Bigla na lang siyang nawala na parang bula.
Sumandal si Faye sa balikat ng kaibigan at pumikit. May feelings ka pa rin sa kanya? Bulong ni Isa. Wala na. Sa totoo lang, ayoko na siya makita pa eh. Parte lang siya ng nakaraan ko at mananatili lang siya ron. Masarap siyang balikan pero masakit siyang isipin. Gusto ko manatiling masaya ang huling memorya ko sa kanya. Ayoko na siya makita pa. Ayoko na. Nakatulog din siya agad dahil sa pagod at dahil na rin sa nakainom siya. Ngunit tila inaasar siya ng tadhana. Nailipat silang dalawa ni Isa sa mismong ospital na pinagtatrabahuhan ni Carson. Hello, nandito pala kayo. Peking natawa si Faye nang nakasalubong sina Carson at Gerald. Kayo ang bagong nurse. Welcome, Nurse Faye at Nurse Isa. Nakangiti namang sabi ni Gerald. Tumango lang si Carson sa kanila pagkatapos ay umalis na. Pagpasensyahan nyo na si Doc Carson, ganun na talaga yun eh. Welcome ulit. Pagkatapos ay umalis na rin si Gerald at sumunod kay Carson. Habang nagtatrabaho sila ay hindi na pinansin pa ni Faye si Carson. Hindi na siya nag-abala pa na kausapin ito. Wala rin naman itong balak na pansinin siya. May dinner mamaya, pang-welcome sa inyo. Dapat nandun kayo. Pang-inform sa kanila ng head nurse na si Maria. Hindi na sana kayo nag-abala. Nahihiyang sabi ni Faye rito. Huwag ka na mahiya. Sagot na yan ang presidente ng ospital. May pa-celebration talaga every time na may bagong nurse at doktor. Para raw ma-feel ng mga bago na welcome sila rito. Kaya huwag kayong mag-alala. At huwag kayong mawawala Balik na ako sa shift ko. Umalis na rin ito pagkatapos. Natutuwa si Faye sa bagong environment niya sa trabaho. Napakagaan ang loob niya sa mga kasama. Sa dinner nila ay nakahanda na ang mga pagkain, lalo na ang mga inumin. Nako, ayos lang malasing kayo. Kaming bahala sa inyo. Sabi ng head nurse. May trabaho pa po kami bukas eh. Natatawang sabi naman ni Isa. Nagsimula na ang mga kwentuhan at tawanan. Teka, wala pa bang dalawa? Tanong ng isang nurse. Kompleto naman tayo. Sinong dalawa? Nagtatakang tanong ni Faye. Yung dalawang doktor. Sasama raw yun. Sagot naman ng head nurse. Kahit na nalilito kung sino ang tinutukoy na dalawang doktor, ay nagpatuloy na lamang siya at hindi na nagtanong pa. In-enjoy niya ang oras. Napatigil lang siya nang makita sina Carson at Gerald na kadarating lang. Sorry na late. Hinatid pa namin pa uwi ang babae niya eh. Turo ni Gerald kay Carson at natawa nang makitang tila naiinis si Carson sa sinabi ng kaibigan. Napatingin siya kay Isa nang mapansin niyang nakatitig ito sa kanya. Literal na hindi ka naguguluhin dahil may girlfriend na. Bulong ng kaibigan niya sa kanya. Hindi niya ma-enjoy ang gabi lalo na't nasa malapit lang si Carson. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit naiinis siya rito. Siguro naman kilala niyo na ang mga bagong nurse. Pagpapakilala sa kanila ng head nurse sa dalawang doktor. Kilala namin sila since college. Sagot ni Gerald. Pabida, hindi naman tinatanong. Iritang bulong sa kanya ni Isa. Talaga ba? Same school pala. Kung ganun, close kayo. Dagdag tanong pa ng head nurse. Close na close po. Natutuwang sagot ni Gerald. Hindi po, magkakilala lang kami, pero hindi kami ganun ka-close. Agad naman ipagtanggi ni Isa dahilan para mapatahimik si Gerald. Tama po, sikat po kasi sina Carson at Gerald sa dating school namin, kaya kahit sinong tanongin nyo, kilala silang dalawa. Dagdag pa ni Faye para suportahan ang kasinungalingan ng kaibigan niya. Hindi na nagbigay pa ng komento si Gerald para sabihin na nagsisinungaling lang sila. Mabuti na lang at hindi na napunta pa ang usapan tungkol sa college life nila. Hanggang sa matapos ang gabi, ay hindi na nagpakalasing pa si Faye dahil ayaw niyang umuwing sumusuray. Simula ng dinner na yon ay naging mas magaan at maayos siya sa ospital kahit na sobrang busy nila sa trabaho. Bakit nga pala kayo napalipat rito? Ang weird kasi, maayos naman yata kayo sa dati niyong hospital pero bakit kayo nandito? Hindi naman sa ayaw ko nandito kayo nagtataka lang ako. Tanong ng isang kasamahan niyang nurse noong free time nila. May nag-request daw sa amin na dito kami kaya nandito kami. Sagot ni Faye. Hindi ko alam kung sino o bakit. Bigla na lang kaming binigyan ng notice na ililipat kami sa ospital na to dahil na-request daw ng ospital. Ay wow, sosyal. Pa-VIP pala kayo Komento ng isang nurse saka sila nagtawanan. Ilang saglit lang nang naging busy ulit sila. Wala na silang oras para magtsikahan at nag-focus na lamang sa trabaho. Ilang araw silang walang maayos na tulog dahil sa dami ng trabaho. Pero kahit ganon ay mahal nila ang ginagawa.
Nakasalubong niya si Carson isang araw pero nilampasan lang siya nito. Napataas na lang ang kilay niya sa inakto ng lalaki. Parang hindi naligo sa akin dati E di patigasan tayo. Walang pansinan pala Pataasan pala to ng ihi. Game ako riyan, Carson. Anya sa isip at nagpatuloy na lamang sa ginagawang trabaho. Habang tahimik siya nagtatrabaho, ay bigla na lang napag-usapan na may girlfriend si Carson. Laman ito ng chismis ng mga nurse na may gusto sa lalaki. Panay pa ang laak ng mga ito sa girlfriend ng doktor. Hindi ba natin sisilipin kung sinong girlfriend ni Carson? Baka kasi mas maganda ka pa ron Pangungulit sa kanya ni Isa. Umiling lang siya rito. Bahala na siya sa buhay niya. Hayaan mo lang taong yun. Matanda na yan. Mas mabuti na rin magkaroon ng girlfriend para makapagpakasal na at magpamilya. Napatitig sa kanya si Isa. Tila hindi naniniwala sa mga sinabi niya. Bakit parang may nalasahan akong pait sa mga sinabi mo? Ay nako hindi naman mali kung sasabihin mo sa akin na may galit ka pa rin nararamdaman kay Carson dahil sa pang-ghost niya sa'yo. Maiintindihan naman kita, Beshi. Patuloy na pangungumbinsin nito sa kanya na umamin na. Napailing na lang siya at iniwan na roon ang kaibigan para tumigil na sa pang-aasar. Wala akong pakialam kahit na may girlfriend pa siya. Pakialam ko ba sa buhay niya? Bulong niya sa sarili at napairap na lang. Hindi pa rin tumitigil ang chismis tungkol sa girlfriend ni Carson, lalo na't araw-araw siyang ina-update ni Isa tungkol sa babae. Galing daw Amerika yung babae. Kakauwi lang. Halos araw-araw kasabay ni Carson sa cafeteria. Sayang hindi sabay ang break natin sa break ni na Carson. Hindi tuloy natin masilip kung anong tsura ng babae. Pagkukwento sa kanya ni Isa. Naririndi na siya sa boses ng kaibigan, lalo na't ang tungkol sa girlfriend ni Carson ang laman ng mga sinasabi nito. Nang naging ayon na rin ang break nila sa break ni na Carson, ay agad na hinila siya ni Isa papuntang cafeteria para kumain at para silipin ang girlfriend ni Carson. Hindi naman siya interesado kung sino yun o kung anong itsura. Pero dahil hinila siya ng kaibigan, ay wala na rin siyang nagawa pa. Ay sus, kunwari nagpapahila pero nakahawak naman sa akin. Akala ko ba hindi ka interesadong makita ang girlfriend ni Carson? Pang-aasar sa kanya ni Isa. Inirapan niya ang kaibigan at bumitiw sa pagkakahawak nito. Nang makarating sila sa cafeteria ay umupo sila sa malapit na pwesto ni na Carson para masilip ang babae. Iyan ang girlfriend ni Carson? Tanong ni Isa nang mapansin ang babaeng katabi ni Carson. Hindi naman kagandahan, paputi lang. Mahina niyang siniko ang kaibigan para tumahimik dahil baka may makarinig pa sa kanila. Naiwan kong baon ka sa station. Nagmamadali ka kasi. Pag-iiba ni Faye ng usapan. Ito dinala ko. Alam ko naman na hindi ka kumakain ng pagkain dito sa cafeteria Sagot naman ni Isa sa kanya. Thank you. Pasasalamat niya dito at kumain na rin sila. Hindi niya marinig ang usapan ni Carson at ng girlfriend nito, pero nakikita niya ang reaksyon ni Carson habang kausap ang babae. Parang hindi naman masaya si Carson, di tulad ng mga panahon na magkasama pa kayo. Patuloy na pangnalait ni Isa. Ano ba? Tumigil ka na nga. Saway niya sa kaibigan. Kumain ka na nga lang. Pagkatapos nilang kumain ay bumalik na agad sila sa trabaho dahil marami ang gagawin nila sa araw na yun. Gosh, 24 hours na tayong gising, grabe. Reklamo niya at pabagsak na humiga sa hospital bed. Inaantok na ako. Reklamo naman ni Isa na tumabi sa kanya. Pwede kayong matulog sa office ko. Agad silang napatayo nang marinig ang baritonong boses na iyon. Hindi na po, Doc. Agad ding tanggi ni Faye. Ayos lang, I insist. Patuloy na pangungumbinsi ni Carson. Tara na, daming arte. Inaantok na nga yung tao Walang hiyahiyang hinila siya ni Isa patungo sa opisina ni Carson. Nang makarating sila roon ay napansin niya ang isang kortina. Nang buksan nila iyon ay roon tumambad ang double-deck bed at isa pang single bed. Agad na tumalon si Isa sa kama at umayos ng higa. Tumabi naman siya sa kaibigan. Dahil sa pagod at puyat ay mabilis siyang nakatulog. Nagising na lang siya nang mapansin na siya na lang ang mag-isa sa kama. Gising ka na pala, kumain ka muna. Biglang sumalubong sa kanya si Carson. Paghawa niya sa kortinang nakaharang. 5 oras kang tulog. Understandable naman dahil ilang oras ka rin gising. Kumain ka muna bago ka bumalik sa trabaho. Nasaan si Isa? Imbes ay tanong niya. Hindi ko rin alam Pagdating ko rito, ikaw na lang mag-isa. Inayos na ni Carson ang pagkain sa mesa. Umupo na siya at sabay na silang kumaing dalawa. Tahimik lamang sila hanggang sa matapos sila sa pagkain. Balik na ako
Salamat sa pagkain at salamat din dahil hinayaan mo kaming makitulog muna rito. Pasasalamat niya sa lalaki. Walang anuman. Pwede pa rin naman kayo matulog ulit dito. Hindi naman ako madamot. Seryosong sagot ni Carson. Ngumiti lang siya at tumango pagkatapos ay umalis na para hindi na humaba ang usapan nilang dalawa. Dumaan ang mga araw na panay ang iwas niya kay Carson. Gusto niya ng peace of mind at ang paraan para makuha ang gusto niya ay iwasan ng lalaki. Ngunit tila pinaglalaroan siya ng tadhana. Dahil isang beses na nag-break time siya, ay nakita na naman niya ang lalaki na kasama ang girlfriend nito. Mabilis na lang niyang tinapos ang pagkain saka nagtungo sa comfort room. Paglabas niya ay nakita niyang seryosong nag-uusap si Carson at si Gerald. Wala ka bang gagawin para tumigil na rin yung stalker mo sa pagpunta rito? Kasi kung ako ikaw, ire-report ko na siya sa polis. Alam ko naman na hindi mo siya gusto. At nire-respeto mo lang siya. Pero nung una pa lang wala na siyang respetong pinakita sa'yo. Seryosong sabi ni Gerald. Hindi na napigilan pa ni Faye ang makinig sa usapan ng dalawa. Stalker? May stalker si Carson? Sino naman? Bulong ni Faye at umayo sa pinagtataguan niya para hindi malaman ng mga ito na nakikinig siya. Kaya mo na. Mapapagod din yan. Walang pakialam na sagot ni Carson. Dude, kung dumating man ang panahon na mapagod siya, edi sana nun pa. 4 years ka na niyang ginugulo, wala pa rin naman nangyayari. And now everyone thinks na girlfriend mo siya kahit na stalker mo lang naman talaga. Kapag ako hindi nakatiis, sasampahan ko yan ng kaso. Iritang sabi ni Gerald sa kaibigang tila walang pakialam. Wala rin naman magsiselos dahil wala naman akong girlfriend. Kaya wala akong pangalan na dapat linisin. Sagot ulit ni Carson. Ewan ko talaga sa'yo. Iritang umalis si Gerald. Dali-dali namang umalis si Faye sa pinagtataguan niya at naglakad na pabalik sa nurse station. Nakasalubong niya si Isa. May nalaman ako. Excited na balita ni Isa sa kanya. Yung akala natin na girlfriend ni Carson, stalker niya pala. Mabilis na pagbalita nito sa kanya. Nandun ka na kanina habang nag-uusap silang dalawa? Nagtatago ka rin doon? Kunot noong tanong niya sa kaibigan. Oh my God! Nandun ka rin? Mga chismosa talaga tayo. Malakas na natawa si Isa at naki-appear sa kanya. Napailing na lamang siya at natawa na rin kasabay ng kaibigan. Hindi ko talaga in-expect. Akala ko talaga girlfriend niya yun eh. Anya sa kaibigan. Girl, halata naman na hindi niya gusto yung babae. So, hindi na ako nagulat na hindi niya talaga girlfriend yung babae. At saka mas maganda ka pa ron, no? Nagsimula na namang manlait si Isa. Napailing na lamang siya at hindi na sinabayan ng kaibigan para hindi na humaba pa ang usapan at baka may masabi na naman itong hindi maganda tungkol sa stalker ni Carson. Bumalik na sila sa trabaho pagkatapos ng kaunting tsikahan. Naging busy sila kaya nakalimutan ni Faye ang kumain. Hanggang sa hindi niya napansin na mahigit 12 oras na pala siya nagtatrabaho. Grabe, walang katapusang trabaho. Agad na reklamo ni Isa nang magkita silang dalawa. Masaya sana to kung may love life lang ako eh. Nagpapapansin na sa'yo si Gerald, ayaw mo naman. Sagot niya rito. Excuse me, alam mo na simula pa lang na wala akong balak makipagbalikan sa ex ko. Tapos na kami at hanggang doon lang kami. Baka nakakalimutan mong panloloko niya. Hindi na ako babalik pa sa cheater na yun. Kasi kung ginawa niya once, magagawa niya ulit yun. Walang magbabago. Kaya bakit ako babalik sa kanya? Mataray na sagot ni Isa. Napatakip na lamang siya ng tenga niya at inirapan ito. Oo at hindi lang naman ang pwedeng isagot. Dami mong dada. Inirapan lang siya ng kaibigan saka ito umalis para bumalik na sa pwesto. Samantala, kahit na alam na nila ang totoo, ay nanatili pa rin silang tahimik at hinayaan na lamang si Carson sa sarili nitong problema. Kahit anong iwas niya rito ay nakikita pa rin sila lalo na sa cafeteria. Nasa harapan na naman niya ang lovebirds. Habang si Gerald ay tila gusto nang iumpog ang ulo ng kaibigan sa mesa. What do you want? Malanding tanong ng babae kay Carson. Subukan mo ko ha? Napangiwi na lamang si Faye habang pinapanood ang mga ito. Wala rin namang sabi na sinubuan ni Carson ang babae. Dahilan kaya mahina siyang natawa. Para itong robot sa ginagawa. Dahil sa pagtawa niya ay napunta sa kanya ang atensyon ni Carson. Tila nagtaka ito sa pagtawa niya dahil siya lang namang mag-isa sa mesa. Hindi niya kasabay si Isa dahil may pasyente pa ito na ayaw magpaiwan. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain at hindi na ito pinansin. Bigla na lamang may umupo sa harapan niya. Dito ako kakain ah. Seryosong sabi ni Carson. Iniwan ng babae roon sa kabilang mesa na tila nagagalit na
dahil sa ginawang paglipat ni Carson. Parang susugurin ako ng girlfriend mo. Ayoko magulong mapayapa akong buhok ha. Magbibiro niya rito. Parang may alam ka. Alam kong may alam ka. May pagdududang sabi ni Carson sa kanya. Tinaasan niya lang ito ng kilay. Anong alam ko? Wala ha. Wala akong alam. Hindi ko naman sinabing hindi mo siya girlfriend at stalker mo lang siya. Mabilis na napatakip si Faye sa bibig dahil sa sinabi. Bahagyang napangiti si Carson dahil nagtagumpay itong paaminin siya. Bata pa lang tayo. Alam ko nang hindi mo kaya magtago ng sikreto. Mayabang nitong sabi sa kanya. Nahuli nga naman ng isda sa sarili nitong bibig. Hindi ako isda. Pagtataray niya rito. So, ikaw yung babaeng nagtatago sa isang abandonadong kwarto habang nakikinig sa usapan namin ni Gerald. Pamimintang nito sa kanya. Hindi ako yun no. Nasa malapit ako sa CR nakatago. Depensa niya. So, may isa pang nakalam. Si Isa siguro. Siya nga. Agad namang tumayo si Carson at umalis pagkatapos nitong makuha ang sagot sa mga katanungan nito. Pabida talaga siya kahit kailan. Inis na bulong ni Faye. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik na siya sa trabaho. Nang magkaroon siya ng time ay kinausap niya si Isa tungkol sa nalaman ni Carson. Ay nako, hayaan mo na. Kilala mo si Carson. Wala yang gagawing masama sa'yo dahil alam mo naman ang sikreto niya. Hinuhuli ka lang nun. Babalik na ako sa post ko Bahala ka na riyan. Babush! Agad na rin itong umalis. Napailing na lamang si Faye at nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Ang akala niyang tahimik na araw ay bigla na lamang nagulo nang hinarang siya ng babaeng girlfriend daw ni Carson. Isa ka ba sa mga nurse dito? Let me tell you. Baka lang kasi hindi mo alam dahil mukhang bago ka. Ako lang naman ang girlfriend ni Carson. Pagpapakilala nito sa kanya. Okay. Nakangiwing sagot niya dahil hindi niya maintindihan kung bakit nagpapaliwanag pa ito sa kanya. Layuan mong boyfriend ko. Sa akin lang siya. Baka gusto mo pang ipaalala ko na mas maganda ako sa'yo. Patuloy na pagdaldal nito. Pinigilan ni Faye ang matawa dahil sa sinabi ng babae. Excuse lang Huwag mo masyadong ipagkalat sa mga tao na boyfriend mo siya. Baka hindi rin magtagal. Malaman din nila na stalker ka lang niya. Anong sinabi mo? Tila napikon ito sa mga narinig. Bakit? Stalker ka lang naman niya talaga, di ba? Kasi ang weird. Magaganda kasi ang taste ni Carson. For instance, a girl like me. Hindi ko maintindihan kung bakit siya pumatol sa'yo. Buti na lang nalaman kong stalker ka lang pala niya. And now it makes sense. Patuloy na pamimikon niya rito. Hindi niya napaghandaan ang sarili nang hinila nito ang buhok niya. Sinubukan niyang kumawala mula rito. Gusto niya sanang lumaban pero hindi niya magawa lalo't nasa trabaho pa siya. Hanggang sa may umawat na rin dito. Tumigil ka na! Ang malakas na sigaw ni Carson ang nagpatahimik sa lahat. Yun ang unang beses na nakita ng mga nurse at doktor doon na ganong kagalit si Carson. Tumigil ka na hanggat may respeto pa ako sa'yo. Madilim ang mukha na sabi nito sa stalker nito. Tila naiiyak naman ang babae dahil sa galit na mukha ni Carson. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dahil ba sa babaeng yan? Umiiyak na itinuro pa siya nito. Ang kapal ng mukha ng babaeng yan. Sisipain ko yan. Inis na sigaw niya. Kumalma ka. You're wearing your uniform. Kalmadong baling sa kanya ni Carson. Napairap na lamang si Faye at hinayaan na lamang si Carson ang magpakalma sa stalker nito. Umalis na siya roon at bumalik na sa trabaho niya. Napagalitan pa siya ng head nurse dahil sa nangyari. Nagtungo siya sa rooftop para magpahangin at magpalamig ng ulo. Pahamak talaga siya kahit kailan. Paninisin niya kay Carson dahil napagalitan siya. Kaya pala nakagat ko yung dila ko. Pinapatay na pala ako ng isang babae rito sa isip niya. Bigla na lang dumating si Carson. Anong ginagawa mo rito? Peace of mind ang gusto ko. Mataray na pagtataboy niya sa lalaki. Ayaw katang bigyan ng peace of mind kaya rito lang ako. Pagmamatigas pa nito at tumabi ng tayo sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin para hindi na mangasar pa. Baka maitulak niya pa ito sa sobrang inis. Can you help me? Just this once. Seryosong sabi sa kanya ni Carson. Hindi siya nagsalita at hinintay ang paliwanag nito. Yun ang first time na nailabas ko yung galit ko sa babaeng yun. Ayoko talaga siyang sabayan. Pero one time kasi, muntik na niyang bawiin ang sariling buhay dahil sa hindi ko siya pinapansin. Doktor ako. Nagpapagaling ako ng mga tao sa abot ng makakaya ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nakapakamatay o may namatay ng dahil sa akin.
Kaya hinayaan ko na lang siya na sumunod ng sumunod. Nanakit siya ng mga babaeng lumalapit sa akin. At ikaw lang ang nag-iisang babae na lumaban sa kanya. Gusto kong tumigil na siya. Can you be my girlfriend? Nanlaki ang mata niya sa biglaang tanong nito. Ayoko nga! Malakas na sigaw niya rito. Napatalon pa ito sa gulat dahil sa sobrang lakas ng boses niya. Pretend girlfriend. Hanggang sa umalis na siya sa buhay ko. Ayoko pa rin, hindi ikaw ang type ko. Patuloy na pagtataray niya rito. Kunwari hindi ko alam na ikaw ang nakasira sa pinto ng storage room. At hindi ko rin alam na umiidlip ka sa oras ng shift mo. Pagpaparinig nito sa kanya, agad niyang naalala ang nagawa niyang kasalanan. Baka mawalan siya ng trabaho kapag nalaman ng mga ito na siya ang nakasira. Ang mahal pa naman nun. Pero ang pag-idlip, isang beses lang naman niyang ginawa. Kapag hindi mo ko tinulungan, isusumbong kita. May mapaglarong ngiti na nakaukit sa labi nito. Ano ka, bata? Inis na tanong niya rito. Bakit ba ako? Bakit hindi na lang si Isa? Wala sa bukabularyo ko ang sirain ang pagkakaibigan namin ni Gerald. Ayoko pang mamatay. Sagot nito. Ayoko nga kasi. Singhal niya rito. Ayaw mo. Sige, madali naman akong kausap eh. Kumaway ito sa kanya at akamang aalis na nang hinawakan niya ang kamay nito para pigilan. I hate you. Tanging nasabi niya lang dahil wala siyang magagawa pa. Don't worry, wala ka namang ibang gagawin kundi ang patigilin lang siya. Then it's a deal, my girlfriend. May ngiting tagumpay na nakaukit sa labi nito bago kumaway at umalis na. Ini siyang napapadyak dahil nanalo naman ito. Palagi na lang. Kinabukasan din ay sinimulan na niya ang pagtulong kay Carson. Tumabi ng upo ang stalker kay Carson. Siya naman ay umupo sa gitna ng dalawa. Dito yata yung seat ko. Hi babe! Nakangiting pagbati niya kay Carson at tahimik lang na kumain. Walang nagawa ang babae. Ayaw yata nitong makita ni Carson ang masama nitong pag-uugali. Pagkatapos niyon ay walang araw na hindi niya sinisira ang moment ng dalawa dahil iyon ang trabaho niya. Anong score sa inyong dalawa? Bakit may pa-babe na kayo? Hindi ko alam na late na pala ako sa chismis ha. Pangungulit ni Isa. Baka nakakalimutan mo, marami siyang atraso sa'yo ha. Wala naman akong say kung gusto mong bumalik ulit sa bisig niya. Ang sa akin lang, bigyan niyo ng closure ang nangyari noon bago kayo magsimula ulit. Isa, sa tingin mo talaga papatol ako kay Carson? Excuse me, hindi na uubra ang charm niya sa akin. Ay pinagkasunduan lang kami. Kailangan kong itaboy ang ahas na nakapulupot sa leeg niya. Ewan ko sa kanila. Hindi naman ganun kagwapo si Carson para habulin at magkaroon ng obsessed fangirl. Napairap na lamang si Faye. We, sinong hindi gwapo? Mapangasarang tono ng boses nito. Balik na ako sa trabaho. Pag-iwas niya sa pang-aasar ni Isa. Mabuti na lang at hindi naaapektuhan ang trabaho niya sa sideline na ginagawa niya kay Carson. Isang gabi, matapos ang trabaho niya, ay umuwi na muna siya para kumuha ng mga gamit. Pumara siya ng taxi ngunit hindi natuloy nang may humila sa kamay niya. Ang kapal ng mukha mo? Akin siya! Akin! Malakas na sigaw ng babae. Akmang sasampalin siya nang hawakan niya ang kamay nito para pigilan. Ako na una. Sa akin siya. Kung obsessed ka, in love ako. Mas matimbang ang nararamdaman ko kaysa sayo. Kaya sa oras na ginulo mo ulit ako, at sa oras na ginulo mo ulit si Carson, aalamin ko lahat ng tungkol sayo at unti-unti kitang sisirain hanggang sa magmakaawa kang tumigil na ako sa ginagawa ko. Subukan mo. Magkakaalaman tayo. Madiin na bulong ni Faye rito. Patulak niyang binitawan ang kamay nito bago siya pumara ulit ng taxi. Nakahinga siya ng maluwag nang nakasakay na siya. Grabe, ang galing ko talaga. Compliment niya sa sarili saka siya natawa. Mukha naman itong natakot sa sinabi niya dahil wala itong nagawa nang sumakay na siya sa taxi. Napatunayan niyang naniwala at natakot ang babae. Dahil ilang linggo na ay hindi na ito nagpakita pa. Wala yatang linta, 2 weeks na. Nagtatakang tanong sa kanya ni Isa. Ngumiti lang siya rito at tahimik na kumain. Dumating naman si Carson para sabayan siya sa pagkain. Mukhang mission success kayo. Agad na pagdaldal ni Gerald na kadarating lang. May nangyari ba nung wala ako? Pabulong na tanong sa kanya ni Carson. Nagkibit balikat na lang siya rito at hindi na ikinuwento ang nangyari. Baka maasar lang ito sa kanya, mapipikon pa siya rito. Tapos na ang deal. Umayos ka, Carson. Huwag mo sasabihin ang nangyari tungkol doon sa binablackmail mo sa akin, ha?
Masama niya itong tiningnan para sabihing seryoso siya. Maasahan mo ako, I promise. Kumindat pa ito sa kanya. Gawin mo, wag kang mag-promise. Hindi ka marunong tumupad. Seryoso niyang sabi, dahilan kaya ito natahimik. Nangaasar naman si Gerald dahil sa sinabi niya, habang si Carson ay tila napipikon na sa kaingayan ng kaibigan. Nauna na siyang matapos sa pagkain kaya nauna siyang umalis. Naging tahimik na ulit ang buhay niya dahil tapos na ang usapan nila. Wala nang stalker na nanggugulo pero kahit ganun ay unti-unti nang bumabalik ang closeness nilang dalawa ni Carson. Sumasabay na ang dalawang doktor sa tuwing kumakain sila ni Isa. Walang araw na hindi naging maingay ang mesa dahil sa asaran at tsikahan nilang apat. Nagtitipid ka ba? Bakit palagi ka nagdadala ng kanin at ulam, imbis na bumili na lang sa cafeteria? Tanong sa kanya ni Carson. Oo, napansin ko rin eh. Malakas na sabi naman ni Gerald. Ang ingay mo, alam mo ba? Mataray na paninermo naman ni Isa kay Gerald. Kasi may bibig ako, alam mo ba? Pabalang naman na sagot ni Gerald, kaya nagkagulo na naman ang dalawa. Umalis si Carson saglit. Pagbalik ay may inilapag na itong isang tray na maraming pagkain. Nanlaki ang mata ni Faye nang ibinigay ni Carson ang tray sa kanya. Sa'yo yan, kumain ka na marami. Ang payat mo na. Agad na inilayo ni Faye ang pagkain na nasa tray. Kinuha naman iyon ni Isa. Sa akin na to salamat. Mabilis na nilantakan ni Isa ang pagkain kaya hindi na nakaangal pa si Carson. Ibibili na lang kita ulit. Akmang tatayo si Carson ang pigilan niya ito. Wag na, may pagkain ako. Mahinahon na pagtanggi niya. No, I insist. Patuloy na pangungulit nito. Wag na nga kasi. Inis na sigaw niya dahil sa katigasan ng ulo ni Carson. Nagulat ang dalawang binata sa naging reaksyon niya. Agad namang hinila ni Gerald si Carson at pinaupo ulit ito. Naging dragon na. Rinig niyang bulong ni Gerald. Bakit? May problema ba? Natatakot ka bang i-blackmail kita at gagamitin ko tong panilibre ko para makahingi ulit ako ng favor sa'yo? Ano bang problema? Bakit ka ba nagtitipid? Ano bang pinag-iipunan mo? Patuloy na pangungulit nito. Tahimik lamang si Isa sa gilid. Walang balak na makisali sa gulo, kaya si Gerald ay hindi na rin nakailam pa. Ayokong kumain kapag luto ng iba. Sagot niya rito. Mahina namang natawa si Gerald. Sure ka? Hindi ba hindi ka rin marunong magluto? Sino naman ang nagluto niyan? Aray! Bakit ka ba naninipa? Nakangusong tanong ni Gerald kay Isa. Dati hindi. Pinag-aralan ko kung paano magluto, kaya marunong na ako. Mahinahon na sagot ni Faye at saka nagpatuloy sa pagkain. Pati ba sa luto ko, ayaw mo na rin? Hindi ba dati ganadong-ganado kang kumain ng mga luto ko? Tila na-disappoint si Carson sa nalaman. Tanging luto ko lang. Pagtatapos niya sa usapan at inubos na ang pagkain niya bago bumalik na sa trabaho. Hindi na niya binuksan pa ang topic na yun. Hindi na rin nagpumilit pa si Carson na ilibre siya ng pagkain sa cafeteria dahil hindi naman niya iyon kinakain kahit na anong pilit pa nito. Anong reason ba bakit ayaw mo kumain sa luto ng iba? Tanong sa kanya ni Gerald habang tahimik lamang silang kumakain isang araw. Mukhang hindi na rin ito nakatiis at nagtanong na. Nalason kasi siya. Si Isa na ang sumagot. Sa bahay ni Carson, nalason siya sa inyo. Pagka-uwi niya sa bahay, bigla na lang siyang humandusay. Dali-dali siyang dinala sa ospital at nalaman na nalason siya. Habang ang parents naman niya ay mabilis na pumunta sa ospital para tingnan ang kalagayan niya. Pero, naaksidente ang mga to. Namatay ang mga magulang niya dahil doon. Simula noon, napansin na naming takot siyang kumain sa luto ng iba. Natahimik na naman si Carson sa narinig. Napuno ng katahimikan ng mesa nila hanggang sa tapos silang kumain at bumalik na sa trabaho. Doon na kayo sa shift nyo? Salubong sa kanya ni Gerald kinagabihan. Dinner tayo. Tayo lang? Taas kilay na tanong ni Faye. Kasi kung sila lang ay hindi siya papayag. No. Natatawang sagot nito. Sama mo si Isa, sasama ko si Carson. See you. Kumuway agad ito at umalis. Anong see you? Napatalon si Faye sa gulat nang bigla na lamang lumitaw si Isa sa harapan niya. Labas daw tayo, free time yata nila. Saktong sabay sa free time natin. Sumama ka na, huwag ka na mag-inarte. Inakbayan niya ang kaibigan at sabay na silang umalis doon para maghanda sa dinner mamaya. Nang natapos siya sa pagbibihis, ay tumawag sa kanya si Carson. Munta ka sa bahay ko. Magluluto tayong dalawa. Sabi nito pagkasagot niya sa tawag. Bakit? Nagtatakang tanong niya.
Dahil ayaw mo kumain sa luto ng iba. Kaya tutulungan mo ako magluto to prove na walang lasa ng pagkain. Ayaw kong makita na habang kumakain kami, ikaw naman may dalang baon. Seryosong sabi ni Carson dahilan para matawa siya. Ang weird isipin na may dala akong baon sa dinner mamaya. Sige na, on the way na. Pinatay na niya ang tawag. Saan ka pupunta? Hoy, sabay tayo! Agad na pagharang sa kanya ni Isa. Mamaya na, magluluto pa kami. Si Gerald ang susundo sa'yo. Bye! Humalik siya sa pisngi ng kaibigan bago umalis na. Bumiyahe na siya papunta sa bahay ni Carson. Pagdating doon ay naabutan niya ito sa kusina. Hinahanda ang mga ingredients. Welcome back. Sabi nito nang makita siya. Walang ipinagbago ang bahay niyo. Nakangiti niyang sabi rito. Nagsimula na silang maglutong dalawa habang nagkakwentuhan tungkol sa nakaraan nila. Nang matapos sila sa pagluluto at paghahanda, ay sakto namang dumating na rin sina Isa at Gerald. Ano nangyari? Ba't namumula ka? Nagtatakang tanong ni Faye sa kaibigan dahil sa pagiging tahimik nito. May lipstick ka sa labi mo. Rinig naman niyang bulong ni Carson kay Gerald. Dali-dali namang tinanggal ni Gerald ang tinutukoy ni Carson. Napangiting napailing na lamang siya. Sabay-sabay na silang kumain habang nagkukwentuhan. Grabe, dati ang bata pa nating nangangarap. Tapos ngayon, naabot na natin. Ano na ngayon ang pangarap nyo? Natupad nyo na yung pangarap nyo dati. Sigurado akong may bago kayong pangarap. Tanong ni Isa para dagdagan ang usapan nila. To settle down. Sabay na sagot ni na Carson at Gerald. Gusto ko maikasal sa taong mahal ko. Seryosong sagot ni Gerald habang nakatingin kay Isa. Gusto ko magkapamilya. Sagot naman ni Carson. Ako naman, natupad ko na kasi yung pangarap kong trabaho. Gusto ko sanang mag-ipon tapos kapag nakapag-retire na ako, doon ako magta-travel. Nakangiting sagot ni Isa. Wala ka bang balak maikasal o magkapamilya? Tanong ni Carson kay Isa saka siniko si Gerald. Ewan, nakakatakot ng sumubok ulit eh. Parang masaya namang mag-isa. Masaya kaya? Pero kung hindi ko naman pipigilan ng sarili ko na magmahal ulit, why not, diba? Nakakatakot sumubok, pero pagbibigyan ko ulit ang puso kong magmahal. Sagot naman ni Isa. How about you, Faye? Tanong sa kanya ni Gerald. Pamilya. Gusto ko ma-feel ulit na may pamilya ako. Gusto ko na kada uwi ko may sasalubong sa akin at isisigaw ang salitang mommy. Ang sarap lang sa pakiramdam na may uuwian ka. Nakangiting sagot naman niya habang nai-imagine ang future family niya. Nagtawanan silang lahat nang may ma-realize sa topic nila. Grabe, dati ang usapan natin palagi kung saan ang sunod na gala. Mga problema natin sa homeworks, patong-patong na projects, mga exams, tapos ngayon, pangarap nating pamilya na. Natatawang sabi ni Faye. Nagkwentuhan pa sila kung saan-saan na napunta ang usapan nila. Pasalamat na lamang siya dahil napunta ang usapan tungkol sa masakit nilang nakaraan. Dahil doon, ay masaya silang umuwi. Pati sa ospital ay hindi na napaghiwalay silang apat. Sabay na kumakain, nagbabatian kapag nagkakasalubong sa lobby. Hindi maipaliwanag ni Faye kung gaano siya kasaya ngayong ayos na silang dalawa ng dati niyang kaibigan na si Carson. Habang kumakain sila sa cafeteria, ay naglabas ng baunan si Carson. Ang isang baunan ay ibinigay nito sa kanya. Ako nagluto niyan. Nakangiti nitong sabi sa kabinoksan ng baunan. Carson, alam mong hindi niya natapos ang sasabihin nang kumuha si Carson sa pagkain niya at isinubo iyon. Walang lason yan. Kainin mo na. Dahil sa ginawa nito ay napatingin siya sa baunan. Dahan-dahan siyang sumubo at kinain yun. Nang matikman niya ang masarap nitong luto ay kumain siya ulit hanggang sa naubos na ang laman ng baunan. Wow, kumakain ka na ng luto ng iba! Proud na sabi ni Isa. Masarap kasi ako magluto. Kuminat sa kanya si Carson at iniligpit na ang pinagkainan nila. Simula ngayon, sa kahit anong bibilhin nating pagkain, akong unang titikim para mapatunayan na walang lason ng pagkain mo. Palihim siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya habang nakatingin sa binata. Tila bumalik sa kanya ang nararamdaman niya noon pa. Nang pareho silang walang trabaho ni Carson ay niyaya siya nitong lumabas. Nagtungo sila sa isang restaurant. Ramdam niya ang kaba habang nakatingin sa mga pagkain. Tinikman ni Carson ang lahat ng pagkain bago ito ngumiti at nag-thumbs up sa kanya para sabihin na masarap at safe ang mga pagkain. Wala namang naramdamang kakaiba si Carson kaya kumain na rin siya. Subukan nating ma-overcome ang trauma mo.
Tutulungan kita. Kasama na rin ang tulong mo syempre. Dahil walang ibang makakatulong sa sarili mo kundi ikaw lang. Dadahan-dahanin lang natin. Hindi natin tumamadaliin at hindi kita pipilitin. Naiintindihan kita, okay? Just trust me. Kahit na matagal ko nang sinira yung tiwala mo, ngayon lang, gusto kitang tulungan. Hinawakan nito ang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa at hinaplos ito. Bahagya siyang ngumiti at tipid na tumango rito. Nang natapos sila sa pagkain ay kung ano-ano naman ang binili nilang pagkain. Namiss iyon ni Faye, lalo na ang ice cream. Simula nung nangyaring aksidente ay naging mapili na siya sa mga kakainin niya. Ngayon, nabalikan na niya ang mga pagkain na namiss niya. Namiss kita. Namiss ko to. Nakangiting sabi ni Faye habang nakatitig sa mukha ni Carson. Mas namiss kita, Faye. Hinaplos nito ang pisngi niya at hinalikan siya sa noo. Napapikit siya sa ginawa nito. Pinigilan niya ang sarili na magtanong ng personal. Pinigilan niya ang sarili dahil baka masira pa ang moment. Gusto niyang i-enjoy ang araw na yon kasama ito. Walang iniisip na trabaho, walang problemang pinag-uusapan. Basta masaya lang ang puso niya. Ngunit kahit anong iwas pa ni Faye sa problema ay lumalabas pa rin ang totoo. Hindi sila tuluyang maaayos na. Naging pasyente ni Carson ang dati nilang kaklase na si Aaron at siya ang nurse nito. Wow, magkaibigan pa rin kayo. Sa naalala ko, nag-away kayo, di ba? Bigla na lang hindi nagparamdam si Carson dahil may ibang babae na. Nagpanting ang tenga ni Faye sa narinig, habang si Carson naman ay walang imik ngunit halata sa muka ang matinding pagkainis. May ibang babae? Hindi na niya napigilan pa ang sarili at nagtanong. Oo, hindi ba naging kayo ni Claire? Yung muse ng engineering department? Pagkausap nito kay Carson. Sabay kasi kayong nawala tapos nakita ko kayong dalawa na magkasama. Napatingin siya kay Carson. Wala itong naging sagot o kahit na paliwanag. Hindi nito itinanggi ang paratang. Napabuntong hininga na lamang siya at ginawa ang trabaho niya. Buong araw niyang hindi pinansin si Carson dahil napuno ng katanungan ang isipan niya dahil sa mga nalaman. Nag-away ba kayo? Tanong sa kanya ni Isa. Akala ko ba ayos na? Akala ko rin. Walang gana niyang sagot at bumalik na sa trabaho. Hindi na niya sinagot ang mga tanong ng kaibigan. Wala siyang kinausap dahil wala siya sa mood para makipag-usap. Sorry. Yan lang ang sinabi ni Carson nang nagkaroon sila ng oras para mag-usap. Ano ka ba? Wala na yun. Matagal na yun. Huwag ka na mag-alala. Pilit siyang ngumiti rito. Nilibot niya ang tingin sa opisina ni Carson para iwasan ang pagtitig nito. I owe you an explanation, Faye. Alam kong kasalanan kong lahat. Natatakot lang ako. Meron akong mga hindi kayang sabihin sa'yo. Pero maniwala ka, walang ibang babae sa mga panahon na nililigawan pa kita. Hindi ako nakapagpaalam na aalis ako. Sorry kung bigla-bigla akong hindi nagparamdam sa'yo. At tungkol kay Claire, pinsan ko siya. Malayong pinsan kaya hindi parehong apelyido namin. Hindi na rin namin ipinaalam sa iba dahil hindi naman importante. Hinatid ko siya papuntang Hong Kong at doon ko naisipan na doon na lang tumira kasama ang pamilya niya. Hindi ko pa masabi sa iyong lahat pero maniwala ka. Totoong minahal kita sa mga panahon na yun. Sorry kung sinayang ko lahat. Kung pwede ko lang balikan ang nakaraan. Babaguhin ko ang desisyong nagawa ko para hindi na maging magulo pang buhay nating dalawa. Pero wala eh. Nagawa ko na. Wala na. Paliwanag ng lalaki. Kailangan kita ng panahong wala ka. Ramdam niya ang sakit sa dibdib habang inaalala ang nakaraan. Nalason ako. Namatay ang mga magulang ko. Wala na akong pag-asang mabuhay dahil hindi ko na alam kung saan pa ako papatungo. Natatakot akong humarap sa mga tao. Hindi ko alam kung may pag-asa pa bang ma-overcome ko ang trauma ko. Kailangan kita ng mga panahon na yun eh. Kailangan ko yung kaibigan ko. Sinanay mo ko eh. Sinanay mo ko na palagi ka nasa tabi ko. Sinanay mo ko na nasa tabi kita palagi kapag may problema ako. Nahirapan akong tumayo sa sarili kong mga paa dahil wala ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Masyado mo akong sinanay pero iiwan mo rin pala ako. Hindi na niya napagilan pa ang maiyak. Lumapit sa kanya si Carson at niyakap siya. Hinaplos nito ang likod niya at pinakalma siya. Sorry. I'm sorry, Faye. Hinalikan nito ang buhok niya at mahigpit siyang niyakap. Sorry kung wala ako sa tabi mo noong mga panahon na kailangan mo ko. Sorry kung bigla ako nawala. Kung bigla ako nang iwan. Kung bigla ako napagod. Sorry kung bigla akong sumuko.
Sa susunod na umalis ka, sabihin mo sa akin. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Seryosong sabi ni Faye rito. Maghihintay ako, Carson. Hindi na. Hindi ka na maghihintay dahil hindi na ako aalis pa. Hindi na, Faye. Hindi na ako aalis. Hindi na ulit kita papakawalan pa. Lalo ngayong mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat, maging sakan ka lang. Maghihintay ako kahit gaano pa katagal. Hanggang sa maging handa ka na ulit na papasukan ako sa puso mo. Hinaplos ni Carson ang kamay niya at hinalikan ang likod ng palad niya. Nagsimula ulit si Carson na ligawan siya. Hindi na rin siya natatakot na kainin ang mga luto nito, pero sa luto pa lamang ni Carson siya nasasanay. Naniligaw ulit siya sa'yo? Pangaasar sa kanya ni Isa. Kayo na ulit? Ganting pangaasar niya rin dito. Tila kinikilig naman si Isa dahil sa pumumula nito. Napailing na lamang siya at inakbay ang kaibigan. Sino mag-aakala na sa ospital na to gagaling ang puso natin? Nakangiti niyang sabi sa kaibigan. Sagutin mo na. Siniko siya ni Isa kaya bumitaw siya rito. Paano kapag umalis na naman siya? Tanong niya sa kaibigan. Paano kapag hindi? Iisipin mo bang mangyayari bukas? Bakit hindi mo iisipin at i-enjoy ang ngayon? Come on girl, hindi na tayo bumabata para sa slow burn romance na yan. But still, your choice. Baka ayaw mo pa, baka natatakot ka pa. Baka kailangan niyo pa ang closure niyo. Mabilis lang kasi kami nagkabalikan dahil mali pala ako sa akala ko sa kanya dati. Natutunan ko na pakinggan muna ang side niya bago ko maniwala sa sabi-sabi ng iba. Payo sa kanya ni Isa. Pagkatapos nilang mag-usap ay bumalik na sila sa mga pasyente nila. Sobrang masaya siya dahil sa wakas ay nahanap na rin nilang dalawa ng kaibigan niya ang pag-ibig na deserve nila. Pagdating ng weekend ay off nilang dalawa ni Carson, kaya naisipan nilang mag-date. Sa bahay na lang tayo. Nakangiting sabi ni Carson na kumindat pa sa kanya. Sinundo siya nito para sabay na silang pumunta sa bahay nito. May mga nakahanda na sa mesa. Mukhang nagluto muna ito bago siya sinundo. Habang kumakain sila, ay hindi niya mapigilan na titigan ang mukha nito. Kung makatitig ka naman, para naman ako mawawala niyan. Natatawa nitong biro. Sinasagot na kita. Tayo na. Seryosong sabi niya rito. Bigla namang nabulunan si Carson sa biglaang sinabi niya. Nang matauhan nito ay agad itong yumakap sa kanya. Ilang taon kong hinintay ang pagkakataon na to. Ang pagkakataon na maging tayo. Salamat, Faye. Hinalikan nito ang buhok niya at mahigpit pa rin siyang niyakap. Pagkatapos na yon ay palihim na silang nag-date. Tanging ang mga kaibigan na lang nila ang may alam. Hindi rin naman importante na alam ng iba ang relasyon nila. A few months later. Gusto mo pa ng cake? Tanong ni Carson sa kanya nang mapansin nito na ubos na ang kinakain niya. Kumuha ito ng cake at ibinigay sa kanya. Ang kalat mo. Natatawa nitong sabi sa kakumuha ng tissue para alisin ang kalat sa mukha niya. Kasalukuyan silang nasa isang event para sa mga medical staff ng ospital. I-a-announce raw ang bagong presidente ng ospital. Umattend lang siya roon dahil kay Carson, dahil alam niyang magkakasama sila roon. Hindi naman siya interesado sa event. Tingnan mo, ang sweet nila. Sabi ko naman kasi sa'yo may relasyon silang dalawa eh. Ayaw niyong maniwala. Napatigil si Faye at napatingin sa mga nurse na nagchichismisan. Hinawakan niya ang kamay ni Carson. Hindi niya sinagot ang mga katanungan ng mga tao, pero sa pamamagitan niyon ay sinasabi niya sa lahat na may relasyon nga sila. Pati si Carson ay nagulat sa ginawa niya. Kalaunay napangiti rin at humalik sa kanyang noo. Nagsimula na ang event, pero wala roon ang pansin niya, kundi na kay Carson na nilalaro ang kamay niya. What the? Napatingin siya sa kamay nang may mapansin na singsing. Hindi sa akin to. Paano to napunta sa kamay ko? Will you marry me, Faye? Bulong nito. Napatakip siya sa bibig niya at hindi napigilan ang maging emosyonal. Patalon niya itong niyakap sa sobrang saya. Oo, papakasalan kita. Yes, I will marry you. The son of the former owner of the hospital, Dr. Carson Gonzalez. Naagaw ang atensyon niya sa pag-announce ng MC sa bagong presidente ng ospital. Siya ng presidente dahil nag-retire ng dad niya. Pabulong na paliwanag sa kanya ni Gerald nang umalis si Carson sa tabi niya upang umakyat sa stage. Marami ang nagulat nang malaman na kasama lang pala nilang nagtatrabaho ang presidente ng ospital na ngayon ay fiancé na niya. Congrats! Masaya siyang niyakap ni Isa habang hinahaplos ang kamay niyang may singsing.
May announcement din ako. May ibinigay itong maliit na brown envelope sa kanya. Oh my God, you're pregnant? Nawala ang atensyon niya sa speech ni Carson at natuon na sa ultrasound image na ibinigay sa kanya ng kaibigan. Congrats! Magiging ninang na ako! Natawa sina Is at Gerald sa sinabi niya. Marami ang nangyari nung gabing yun. Sobrang saya ng puso niya habang nakatingin sa singsing. Pero tila ayaw ng universe na maging masaya siya. Dahil kung kailan masaya, tahimik at mapapayapa ang buhay nilang dalawa, habang hinahanda ang preparasyon ng kasal ay may dumating na problema. Gusto kita makausap. Tayong dalawa lang. May sasabihin ako sa'yo tungkol sa sikreto ng mapapangasawa mo. Bigla na lamang lumitaw sa harapan niya si Cade, ang stepbrother ni Carson. Busy si Carson sa trabaho at wala ito sa bahay nila. Mula nang maging fiancé niya ito ay nag-live-in na sila kaya nakatira na siya sa bahay nito. Pinapasok niya si Cade sa loob. Ano po lang sasabihin mo? Tanong niya pagkatapos ilapag ang juice sa mesa. Naalala mo ang aksidenteng nangyari nun? Tungkol sa lumason sa'yo. Seryoso nitong paalala sa kanya. Dahan-dahan lamang siyang tumango. Si Carson ang may gawa nun. Si Carson ang lumason sa'yo. Hindi yan totoo. Hindi niya magagawa yan. Panay ang iling niya. Ayaw maniwala sa sinasabi nito. Tanungin mo pa siya. Para malaman mo kung nagsasabi ba talaga ako ng totoo. Hindi ka safe sa mga kamay niya. Muntik ka nang mamatay dahil sa kanya noon. Hindi ka na makakaligtas sa kanya ngayon. Patuloy na pangungumbinsin nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Carson na kadarating lang. Alis na ako. Tanungin mo siya, Faye. Hindi ka ligtas sa kanya. Umalis si Cade na wala man lang kahit na kaunting pagbati kay Carson. Hindi makatingin sa kanya si Carson at tila namumutla. Mukhang alam na nito kung anong sinabi ni Cade sa kanya. Totoo ba? Pinigilan niya ang sarili na maging emosyonal. Gusto niyang malaman ang totoo. Oo. Sagot ni Carson na tuluyang nagpaguho sa kanya. Bakit? Bakit mo ginawa yun? I lost everything that time, Carson. Lahat-lahat na meron ako. Nawala. I even lose you. Itinakip niya ang palad sa mukha niya para hindi nito makita ang pag-iyak niya. Pero hindi niya mapigilan ang malalakas niyang paghikbi. Wala. Trip ko lang. Walang emosyon na sabi nito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Panay ang iling niya at sinubukan na lumapit kay Carson pero lumayo ito sa kanya. Gusto ko malaman kung hanggang kailan ang kaya mo. Kung kaya ka bang patayin ng lason. Pero mukhang mahal ka ng Diyos dahil buhay ka pa rin hanggang ngayon. Nagpauto ka na naman sa akin. Mayabang itong ngumiti sa kanya. Ayaw niyang maniwala. Nakakita niya sa mga mata nito na nagsisinungaling lang ito. Ngayong alam mo na, kanselahin na natin ang kasal. Masisikmura mo pa bang magpakasal sa akin? Ang taong lumason sa'yo, ang taong makikita mo bago ka matulog at sa tuwing gigising ka sa umaga. Ang taong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Kaya itigil na natin to. Panay ang iling ni Faye sa mga sinabi ni Carson. Hanggang hindi ka nagsasabi ng totoo, hindi kita papakawalan. Hindi tayo maghihiwalay. Matigas na sabi niya. Yun ang totoo. Umalis ka na. Napatalon siya sa gulat dahil sa malakas na sigaw nito. Napakagat sa labi si Carson para pigilan ang maluha. Ngunit tuluyan din iyong bumagsak. Umalis ka na. Please. Humihikbing pakiusap ni Carson habang nakaupo sa sahig. Sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap. Huwag naman ganito. Pumantay siya kay Carson at niyakap ito. Huwag mo namang pahirapan ang sarili mo. Tama na to. Umalis ka na. Tila pagod siya nitong itinulak. Tumayo si Carson at iniwan siya roon. Naghintay siya buong magdamag. Baka sakaling umuwi ito pero wala. Hanggang sa ilang araw nang nakalipas, wala pa rin Carson na nagpakita sa kanya. Baka sakaling alam mo kung nasan siya, kung saan siya tumatambay, kung saan ang safe space niya. Sabihin mo naman sa akin baka sakaling mahanap ko siya. Pakiusap niya kay Gerald makalipas ang ilang araw. Ikaw ang safe space niya, Faye. Ikaw ang pahinga niya. Kung meron siyang lugar na gusto niyang mapag-isa, hindi ko alam kung saan eh. Mahilig siyang magtago na totoo niyang nararamdaman. Sagot naman sa kanya ni Gerald. Paano kapag nagsasabi nga siya ng totoo? Na siya ang dahilan kaya ka nalason? Nag-aalalang tanong ni Isa. Alam ko may dahilan kung siya man ang may gawa. May dahilan siya, Isa. Ay gagawin kong lahat maintindihan ko lang siya. Ayokong mawala na naman siya.
Ayoko na. Hindi na niya mapigilan ng maiyak. Niyakap naman siya ng kaibigan at pinatahan. Hanapin ko siya. Tutulungan kita. Pangako sa kanya ni Gerald. Hinanap nila si Carson. Hindi sila tumigil sa paghahanap dito. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang may sinend na picture sa kanya si Gerald. Picture iyon ni Carson. Agad niyang pinuntahan ng lugar. Nasa probinsya ito kung saan siya lumaki. Kung saan sila unang nagkitang dalawa. Kung saan nabuo ang pagkakaibigan nila. Pagdating niya ay nakita niya si Carson na nakaupo sa duyan habang tulalang nakatingin sa magandang tanawin. Ang sarap maging bata ulit, no? Nagulat si Carson sa biglaang pagsulpot niya. Paano mo? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nito. Sinusundo ang fiancé ko. Nakangiting sabi ni Faye dito. Alam ko may dahilan ka kung totoo ngang ginawa mong paglaso na sa akin. Kasi kung totoo ngang ginusto mo kong patayin noong panahon na yon, bakit mo ko tinulungan na ma-overcome ang trauma ko? Maging masaya ka dapat dahil naghihirap ako. Nanatili lang natahimik si Carson sa mga tanong niya. Wala siyang narinig na response, kahit anong gawin niyang pagdaldal dito. Kaya siya hindi umalis hanggang hindi sumama sa kanya si Carson pauwi. Ilang araw ka na rito? Kailan ka ba aalis? Iritang tanong sa kanya ni Carson dahil sa pagsunod niya rito. Kailan ba tayo aalis? Nakangiti niyang tanong. Inirapan lang siya ni Carson. Walang araw na hindi niya ito ginugulo. Ngayon ang death anniversary ng mami niya. Kaya siguro siya pumunta rito para dalawin ang mommy niya. Bulong niya sa sarili nang magtungo si Carson sa sementeryo at sundan niya ito. Lumayo si Faye ng kaunti kay Carson at binigyan ito ng katahimikan para makausap ang mommy nito. Nang nagsimula ng umulan ay lumapit siya rito. Umuulan na, baka magkasakit ka. Nag-aalalang sabi ni Faye. Mauna ka na. Tanging sagot lang nito. Sabay tayo. Kung hindi ka pa aalis, dito lang din ako. Pagmamatigas niya. Walang naging sagot si Carson, kaya sobrang nabasa sila ng ulan. Nung araw na yun, may nalaman akong sikreto na nagpaguho ng mundo ko. Bigla ay sabi ni Carson. Para marinig niya ito ng maayos ay umupo siya sa tabi nito. Nalaman kong hindi namatay si Mommy dahil sa aksidente. Pinatay siya ni Daddy dahil inakala niyang may lalaki si Mommy. Sobra akong nagalit that time. Gusto ko siyang patayin. Nagplano akong lasunin siya. Saglit na natahimik si Carson. Ramdam naman niya ang kaba sa puso niya habang pinapakinggan ito. Pero nagulat ako nang makita kong nandun ka. In-invite ka pala niya kaya sabay tayong kumain ng salo-salo. Na ako mismo ang nagluto. Hindi ikaw ang bala kong lasunin kundi si Daddy. Akala ko hindi tumalabang lason dahil okay lang si Daddy. Pero nalaman ko na lang bigla kay Daddy na alam niyang bala ko siyang lasunin. At para turuan ako ng leksyon, ibinigay niya sa'yo yung pagkain na may lason na kinain mo pag uwi mo. Sinubukan kitang pigilan. I tried to call you many times pero walang sumasagot. Bumiyahe ako papunta sa bahay niyo. Nagbabaka sakaling mapigilan pa kita. Pero huli na. Wala na. Sobra akong natakot that time. Natatakot ako mawala ka na dahil sa akin. Ikaw na lang nag-iisang pamilya ko at ayaw ko mawala ka. Nakampante ako na nang malaman na ayos ka lang. Gusto kong tangpuntahan pero sobra akong na-guilty. Nang nalaman ko nangyari sa mga magulang mo. Pag-amin ni Carson sa kanya, tila hindi niya marinig ang pagpatak ng ulan at tanging mga hikbi lang ni Carson ang naririnig niya sa lugar. Ramdam niya ang hapdi sa puso niya habang pinapakinggan ang pag-iyak nito. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kasakit ang nararamdaman ng puso niya nang makita ang sobrang pag-iyak ng lalaking mahal niya. Umalis ako at lumayo sa'yo. Natakot ako na baka kapag nanatili ako sa tabi mo, ay mas lalo ka lang mawasak. Mas lalo ka lang mapahamak. Hindi ko kakayanin ang sakit kapag nawala ka na dahil sa akin. Sinubukan kitang iwasan. Sinubukan kitang kalimutan. Pero kahit sa pagpikit at pagdilat ng mga mata ko, ikaw ang nakikita ko. Kahit na sobrang dami ng iniisip ko, ikaw ang laging laman ng isip ko. Kahit sobrang sakit na, kahit sobrang pagod na ako, ikaw ang nagpapakalma ng puso ko. Ikaw ang pahinga ko. Mahigpit niyang niyakap si Carson dahil sa pag-amin nito. Walang tigil pa rin sa pag-iyak ang lalaki habang nasa bisig niya ito. Mahal na mahal kita, Carson. Bulong niya rito. Wala naman akong balak na pumasok ulit sa buhay mo. Gusto ko lang na makita kita. Kaya pinalipat kita sa ospital ko. Gusto kitang kumustahin. Gusto kitang yakapin.
Pero hindi ko magawa dahil naaalala ko nagawa ko sa'yo na sumira sa buhay mo. Mahal na mahal kita. Pero itong pagmamahal ko ang tuluyang makakasira sa'yo. Kaya tama na. Tigilan na natin to. Lumayo ka na sa akin. Pakiusap nito sa kanya. Ako magdedesisyon dahil buhay ko to. At ang desisyon ko ay maging asawa mo. Kaya tuloy ang kasal, Carson. Hindi kita sinisisi sa nangyari sa akin. Naiintindihan kita. Wala akong maramdamang galit dahil pagmamahal ko ang nangingibabaw. Sundin mo naman ang puso mo. Gawin mo kung anong makakapagpasaya sa'yo. Tama ng pagpapahirap mo sa sarili mo. You deserve to be happy. Huwag mong pigilan ang sarili mo dahil sa hindi magandang nakaraan natin. Mahal, never look back. Nasa harapan mo na ako. Bakit ka palilingon sa likod mo? Heto na ang ngayon mo. Pakawalan na natin yung nakaraan natin, ha? Malambing niyang pakiusap sa nobyo. Nakapikit lamang si Carson at unti-unting tumango. Tumayo ito at hinila siya patayo. Sobrang lakas na ng ulan. Baka magkasakit ka pa. Sabi ni Carson sa kanya. Habang tumatakbo sila ay huminto siya at hinalikan si Carson na nagulat sa ginawa niya. Pero kalaunay hinila rin ito ang bewang niya at mas lalong pinalalim ang halik nilang dalawa. Kinabukasan ay pareho silang may sipon. Natawa na lamang sila sa nangyari. Mahigpit siyang niyakap ni Carson mula sa likod. Sumandal siya sa dibdib nito habang humihigop ng kape. Gusto ko rito. Tahimik lang. Walang gulo. Payapa ang puso. Nakangiting sabi ni Faye. Pero kailangan nating bumalik para sa kasal at sa trabaho. Para makapag-ipon ng pera para sa pamilya natin. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka, mahal. Buong pusong sabi ni Carson sa kanya. Nakangiti siyang humarap at humalik dito. Gusto ko rin, mahal. Mahal na mahal kita, Carson. Mas mahal kita, Faye. Mahigpit siya nitong niyakap at saka humalik sa buhok niya. If hindi naman masamang magtanong, anong nangyari sa daddy mo? Namana mo na kasi yung ospital. Nag-aalinlangan pa siyang nagtanong pero ginawa niya na rin. Those years na nahiwalay ako sa'yo. Gumawa ako ng paraan para maghanap ng ebidensya at tuluyang mapakulong si daddy. Napakulong ko siya, Faye. Sa kulungan siya nagkasakit at namatay. About naman sa ospital, kay mommy to. Pinamana niya sa akin, saka ko lang nalaman nang nakulong na si daddy. Sagot naman sa kanya ni Carson. Ilang buwan silang nanatili sa probinsya at inenjoy ang ganda ng lugar. Pinospo na rin muna nila ang kasal at hindi rin naman sila nagmamadali. Pag-uwi nila ay agad silang sinalubong ni Isa at Gerald. Kinuwento sa kaibigan ang lahat na nangyari. I told you, may reason siya kaya niya nagawa yun. Buong pagmamalaking sabi niya sa kaibigan. Bakit mo siya napatawad? Bakit bigla mong naramdaman na may rason siya kaya niya nagawa yun? Seryosong tanong sa kanya ni Isa. Dahil malaking tiwala ko sa kanya. Yun lang ang naging sagot niya sa kaibigan na tila naiintindihan naman ito. Masaya ako para sa'yo. Mahigpit siya nitong niyakap at hinaplos ang likod niya. So, ayos na kayo? Tanong ni Gerald sa kanilang dalawa. Ayos na ayos. Sagot ni Carson habang hawak ang kamay niya. Kung ganon tuloy ang kasal. Malakas na sigaw ni Isa saka sila nagtawanan lahat. Sobrang nagpapasalamat si Faye ngayong nahanap na niya ang kasiyahang matagal na niyang inaasam. Hindi ko alam na kaya ko palang maging ganito kasaya. Bulong sa kanya ni Carson habang nakayakap ito sa kanya noong silang dalawa na lamang sa bahay. Kapag sinunod mo ang puso mo, tunay kang magiging masaya. Sobrang saya ko rin, Carson. Ikakasal tayo, bubuo ng pamilya. Ngayon ko napatunayan na, if it's meant to be, it will be. Kahit na ilang taon pa, sa bisig pa rin ng isa't isa ang bagsak na ating dalawa. I love you, mahal. Hinaplos ni Faye ang pisngi ni Carson. Buong pagmamahal niyang tiningnan ang itsura nito. I love you, Faye. Mahal na mahal kita. Buong pusong inangkin ni Carson ang labi niya katulad ng pag-angkin nito sa puso niya. Napatunayan nilang dalawa na kahit na anong pagsubok, kahit na anong pasanin, kahit na anong problema, malalampasan nila dahil malaki ang tiwala nila sa isa't isa. Hindi lang pagmamahal ang pinakaimportanteng bagay na dapat mong ibigay sa taong minamahal mo, kundi pati na rin ang tiwala. Na kahit na ano o sino ay walang makakasira sa inyo kapag may tiwala kayo sa isa't isa. At iyan ang isa sa susi sa pagpapatibay ng isang relasyon. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig.
Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!